Madlang people, pag-usapan natin ang isang totoong bagay ngayon. Bago ang lahat ng ingay, bago ang mga spotlight at ang malakas na tawanan na nakikita ninyo sa TV, may ibang bersyon ako. Isipin ninyo ang isang maliit, tahimik na bata na nakasiksik sa isang sulok ng silid-aralan. Ako yon. Ako ang hari ng pagiging invisible, isang kampiyon ng katahimikan. Ang mundo ko ay binuo ng matataas at makapal na pader, at ako ang bilanggo at ang bantay. Pinapanood ko ang ibang mga bata na naglalaro, nagtatawanan at nagbabahagi ng mga sikreto. At pakiramdam ko ay nanonood ako ng pelikula sa isang lengguwahe na hindi ko naiintindihan. Ang pagnanais na sumali sa kanila ay isang maliit na kislap sa loob ko. Ngunit ang takot sa pagtanggi ay isang malaking alon na pumapatay dito sa bawat pagkakataon. Ito ay isang malungkot na kaharian, at ako ang nag-iisang hari nito. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa ay hindi lang isang yugto. Ito ang aking pang-araw-araw na realidad. Ang mga lunch break ang pinakamasama. Hahanapin ko ang pinakawalang taong mesa o magpapangap na abala sa isang libro para lang maiwasan ang awkwardness ng walang maupuan. Nakakatawa kung paano ka maparamdam ng isang masikip na kantina na ikaw ang pinaka-isolated na tao sa planeta. Naririnig ko ang mga piraso ng usapan, mga tawanan, at sa loob, sumisigaw ako. Gusto ko rin yan. Ngunit ang aking mga labi ay nakasara dahil sa pagiging mahiyain. Ito ay isang mabigat na balabal na suot ko, isang bagay na nagpaparamdam sa akin na ligtas ngunit napakalungkot din. Ang katahimikan ay nakakabingi, isang patuloy na paalala ng mga koneksyon na hindi ko nagagawa. Ang buhay ko sa eskwela at maging ang mga unang araw ng kolehiyo ay isang masterclass sa social anxiety. Madali akong puntiryahin ng mga nambubuli dahil hindi ako lumalaban. Wala akong masabi, o baka wala akong lakas ng loob. Tatawagin nila ako ng masasamang pangalan, tutuyain ang pagiging tahimik ko, at ipaparamdam sa akin na mas maliit pa ako kaysa sa nararamdaman ko na. Ang kanilang mga salita ay parang maliliit na hiwa ng papel, maliit ngunit marami, at masakit ang mga ito sa loob ng mahabang panahon. Ang bawat panunukso ay isa pang ladrilyo na idinagdag sa mga pader sa paligid ko. Kinumbinsi ko ang sarili ko na mas mabuti ang mag-isa kaysa masaktan, na ang katahimikan ay isang kalasag. Ngunit ang kalasag ay maari ding maging kulungan, at dahan-dahan kong kinukulong ang sarili ko nang hindi ko namamalayan. Ang paghihiwalay na ito ay lumikha ng isang malalim na pagnanasa sa loob ko. Pinangarap kong magkaroon ng matalik na kaibigan, isang taong mapagsasabihan ko ng aking mga sikreto, isang taong maglalaan ng upuan para sa akin sa tanghalian. Magpapractice ako ng mga usapan sa isip ko, iniisip kung ano ang sasabihin ko kung may kausap na ako. Hi, magpapapractice ako sa salamin, ngunit ang salita ay maipit sa lalamunan ko kapag may totoong tao sa harap ko. Ito ay isang cycle ng pagnanais, pagkatakot at pag-atras. Pakiramdam ko ay nakatayo ako sa likod ng isang salaming pader, nakikita ang mundo ng pagkakaibigan at koneksyon, ngunit ganap na hindi ito mahawakan. Ito ay isang masakit na paraan ng paglaki, pakiramdam ko ay isang multo sa sarili kong buhay. Pero alam nyo naman ang sabi nila, mga unkabogable friends, walang forever kahit ang kalungkutan. Para sa akin, nagsimula ang malaking pagbabago nang kailangan kong lumipat sa dormitoryo para sa kolehiyo. Bigla, nawala ang tahimik kong munting sulok. Napunta ako sa isang maliit na kwarto kasama ang mga estranghero, nagbabahagi ng banyo, ng study table, at ng mismong hangin na nilalanghap namin. Walang takas. Sa simula, nakakatakot. Pakiramdam ko ay nakahubad ako, parang suso na walang bahay. Ang dati kong mga trick para maging invisible ay hindi na gumana. Laging may mga tao sa paligid, nag-uusap, nagtatawanan, at namumuhay sa tabi ko. Nakakabigla, at ang una kong instinct ay itayo pa ang aking mga pader ng mas mataas. Gayunpaman, may hindi inaasang nangyari. Sa gitna ng mga estranghero ay may ilang mabubuting kaluluwa. May isang roommate na laging bumabati ng good morning, kahit na mumbling lang ang sagot ko. May isang kaklase na napansin na mag-isa akong kumakain, at basta na lang humila ng upuan at nagsimulang magkwento tungkol sa aming nakakainis na professor. Ang mga maliliit na gawaing kabaitan na ito ay parang maliliit na martilyo na unti-unting bumibiyak sa aking mga sementong pader. Hindi sila humihingi ng malalim na usapan, kinikilala lang nila ang aking pag-iral. Ito ay isang bagong pakiramdam. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong nakita ako, hindi bilang ang kakaibang tahimik na bata, kundi bilang isang tao lang. Hindi sinubukan ng mga taong ito na pilitin akong lumabas sa aking shell.
Ginawa lang nila ang mundo sa labas na hindi gaanong nakakatakot. Ang pinakamalaking pagbabago, gayunpaman, ay nagmula sa lugar na hindi ko inaasahan, ang opisina ng isang school counselor. Bumagsak ako sa isang subject na nangangailangan ng partisipasyon sa klase at iminungkahi ng aking professor na humingi ako ng tulong. Pumunta ako doon na umaasang husgahan ako, nasasabihan lang na magsalita. Sa halip, nakahanap ako ng isang pasensyosong nakikinig. Nakinig ang counselor habang nagkakandaugaga ako sa aking mga takot, sa aking kasaysayan ng pagiging binubuli, at sa aking malalim na paniniwala na wala akong anumang interesanteng sasabihin. Hindi siya nag-alok ng magic solution. Tumango lang siya at sinabing, okay lang matakot, pero hindi okay na hayaan ang takot na isulat ang buong kwento mo. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa akin na parang kidlat. Ito ay pahintulot na matakot, ngunit isa ring hamon na maging matapang. Ang usapang iyon ay nagtanim ng binhi, na iparamdam nito sa akin na mayroon akong pagpipilian. Maari akong manatili sa aking tahimik na mundo magpakailanman o maari kong subukang hanapin ang aking boses. Gaano man ito kasyaki sa simula. Ang suporta mula sa aking mga bagong kaibigan at ang gabay mula sa counselor ang lumikha ng mga unang tunay na bitak sa aking kuta ng pag-iisa. Nagsisimula ng pumasok ang liwanag, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko ang isang kislap ng pag-asa. Siguro, baka matutunan kong gibay ng mga pader na ito ng mag-isa. Malayo pa ang paglalakbay, ngunit isang landas ang nagsisimula ng lumitaw sa kagubatan ng aking kalungkutan. Naku, ang pag-aaral na makisalamuha ay hindi isang overnight miracle. Ito ay isang pakikibaka, isang tunay, magulo, at madalas nakakahiya na laban sa sarili ko. Ang unang hakbang ang pinakamahirap ang pagsasabi ng hi. Napakasimple pakinggan, di ba? Pero para sa akin, ang isang pantig na salitang iyon ay may bigat ng libu-libong takot. Paano kung balewalain nila ako? Paano kung isipin nila na weird ako? Ang puso ko ay bumubulwak sa dibdib ko, ang mga palad ko ay pinapawisan, at ang utak ko ay sumisigaw. Abort mission. Nagsimula ako sa maliliit na bagay. Magpa-practice ako sa security guard sa dorm, sa babae sa counter ng cafeteria. Isang mabilis na hi at isang tango. Kadalasan, ngumingiti sila at binabalik ang bati. Ang bawat matagumpay na hi ay isang maliit na tagumpay, isang maliit na boost sa aking hindi umiiral na kumpiyansa. Pero kasama ng mga pagtatangkang ito, ang maraming panloob na labanan. May mga araw na makikita ko ang isang grupo ng mga kaklase at planong lumapit at sumali sa kanila. Ngunit mawawalan ako ng lakas ng loob sa huling segundo at dadaan lang sa kanila. Ang pagsisisi na sumunod ay nakakatakot. Babalik ako sa kwarto ko at sisihin ang sarili ko. Ang tanga mo, bakit hindi mo lang magawa? Sasabihin ko sa sarili ko. Minsan, gumagamit ako ng masasamang salita bilang kakaibang paraan para makayanan. Bumubuo ng isang matalim, sarcastic na humor bilang defense mechanism. Kung makakakapagbiro ako sa sarili ko bago pagawin ng iba, pakiramdam ko ay kontrolado ko ang sitwasyon. Ito ay isang flawed na estratehiya, ngunit ito ay isang simula. Ito ako, sinusubukang humanap ng boses kahit na medyo baluktot. Ang pagkakasala mula sa aking nakaraan ay isa ring mabigat na pasanin. Iniisip ko ang lahat ng taon na nasayang ko, lahat ng posibleng pagkakaibigan na pinakawalan ko dahil masyado akong natakot. Pinagsisisihan ko na hindi ko ipinagtanggol ang sarili ko noong ako ay binubuli. Ang pagsisising ito ang nagtulak sa akin na magkaroon ng matinding pagnanais na magbago. Ayoko nang maging ganong tao. Nagsimula akong obserbahan ang mga extrovert, ang mga popular na bata na dati kong inggit. Pinanood ko kung paano sila nagsisimula ng mga usapan, kung paano sila tumatawa, kung paano nila isinasama ang iba. Ito ay parang nag-aaral para sa pinakamahalagang pagsusulit sa buhay ko. Nalaman ko na kadalasan, simpleng bagay lang ang pinag-usapan nila ang panahon. Isang palabas sa TV, isang reklamo tungkol sa homework. Chunk for each item in the list. People talking about the weather outside, students looking at the sky and chechikwali. Ang panahon, isang palabas sa TV, isang reklamo tungkol sa homework. Hindi ito magic, practice lang ito. Kaya, nagsimula akong mag-practice. Tatanungin ko ang aking roommate tungkol sa araw niya. Magko-comment ako sa cool na shirt ng isang kaklase. Karamihan sa mga pagtatangkang ito ay clumsy at awkward. Maraming tahimik na paghinto at mga usapan na namatay pagkatapos ng dalawang pangungusap. Ngunit paminsan-minsan, may usapan na magsisimula. Isang simpleng tanong ang magiging dahilan ng isang tawanan,
na magiging dahilan ng isang plano na mag-aral ng magkasama. Ang mga maliliit na tagumpay na ito ay ang lahat. Sila ang patunay na kaya ko. Nalaman ko na hindi pala nakakatakot ang mga tao tulad ng iniisip ko. Dahan-dahan mahirap man, natutunan ko ang lengguwahe ng koneksyon. At pagkatapos, nagsimulang mangyari ang magagandang bagay. Habang lalo kong pinipilit ang sarili ko, lalo akong nagbubukas, at lalo lumalawak ang mundo ko. Parang ang buhay ko ay nagmula sa itim at puti patungo sa buo, makulay na kulay. Bigla, nagkaroon ako ng mga kaibigan, tunay na mga kaibigan. Mga taong tatawag sa akin para lang mag-hangout, na makikinig sa aking mga nakakatuwang kwento, na nandiyan kapag nalulungkot ako. Ang kalungkutan na naging kasama ko sa loob ng maraming taon ay nagsimulang maglaho, napalitan ng init ng pagkakaibigan. Natuklasan ko ang saya ng tumawa hanggang sa sumakit ang tiyan ng mga late night talks tungkol sa lahat at wala ng pakiramdam na tunay akong kabilang sa isang lugar. Sa wakas, naramdaman kong buhay ako. Ang bagong kumpiyansang ito ay kumalat sa bawat bahagi ng buhay ko. Nagsimula akong sumali sa klase, hindi dahil kailangan ko, kundi dahil mayroon akong mga opinyon na gusto kong ibahagi. Sumali ako sa isang theater group, isang bagay na itinuturing ng dating ako na bangungot. Ang tumayo sa entablado, magpatawa ng mga tao, at maramdaman ang kanilang enerhiya ay ang pinakamasarap na pakiramdam sa mundo. Ito ay ang kabaligtaran ng invisible boy na dati ako. Ang pagiging extrovert ay hindi tungkol sa pagiging pinakamaingay na tao sa silid. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kalayaan na maging sarili ko upang makakonekta sa iba ng totoo at hindi matakot na sumakop ng espasyo sa mundo. Sa paggunita, naiintindihan ko na ang paglalakbay ay hindi tungkol sa pagbabago ng aking pagkatao. Ang tahimik, mapagmasid na bata ay bahagi pa rin ng akin. Ang pagbabago ay tungkol sa paglaya mula sa bilangguan ng takot. Ito ay tungkol sa pagdaragdag ng mga bagong kulay sa aking personalidad, hindi pagbura ng mga luma. Ang mga pakikibaka, ang pambubuli, ang pagkakasala, masakit ang mga ito, ngunit ginawa rin nila kung sino ako ngayon, isang taong nakakaintindi ng kalungkutan at pinahahalagahan ng koneksyon, isang taong nakakaalam ng halaga ng isang simpleng, hi. Ang aking nakaraan ay nagbibigay sa akin ng empatiya para sa iba na nakulong pa rin sa kanilang katahimikan. Kaya, sa sinumang nagbabasa nito na nakakaramdam ng tulad ng dati kong nararamdaman, mahiyain, nag-iisa, at nakatayo sa likod ng salaming pader, pakiusap pakinggan ninyo ako. Hindi pa tapos ang kwento ninyo. Ang mga pader na binuo ninyo ay maaring gumuho, ladrilyo sa ladrilyo, magsimula sa maliit, magsabi ng hi sa isang tao, magtanong ng isang tanong, maging matapang na maging awkward. Hindi ito magiging madali, ngunit sulit ito. Huwag sumuko sa sarili ninyo. May mundo ng tawanan, pagkakaibigan, at sikat ng araw na naghihintay sa inyo sa kabilang panig ng takot. Patuloy na subukan, patuloy na lumago, at balang araw, lilingon kayo at ipagmamalaki ang maganda, unbogable na tao na naging kayo. Kaya ninyo ito.